Kwento 1, ang lalaking nasa storage closet. Isang karaniwang, nakakaantok na Biyernes ng hapon iyon, ika-7 period, klase sa matematika, sa isang pribadong high school sa Quezon City. Halos tapos na ang linggo, at lahat kami ay pinapangarap na ang semestral break. Umuulan noong araw na iyon, on and off, iyong mabigat at maulap na klasing ulan sa Maynila na nagpapaingay sa mga fluorescent light at nagpapabango sa mga pasilyo ng amoy basang semento at lumang kahoy. Wala kaming keys noong araw na yon, hindi tulad ng ibang seksyon. Ang aming guro, si Sir Mendoza, isa sa mga guro na relaxed at mabait, kaya't may 15 minuto na lang bago matapos ang klase, nagpakita siya ng isang trivia quiz sa ng silid-aralan. Nasa gitna kami ng round ng paghula ng logo, naaalala ko pa ang eksaktong sandali na nagbago ang lahat, dahil kakasagot lang ng katabi kong Adidas, at natatawa pa kami. Bigla, kumaluskos ang intercom. Hindi ito ang karaniwang kalmadong boses ng anunsyo. Ang assistant principal ito, at parang hirap na hirap siyang huminga. Hindi ito drill. Lahat ng silid-aralan, magsimula na ng lockdown procedure ngayon din inuulit ko, hindi ito drill. Nanindig ang balahibo ko sa braso. Nanlamig ang buong katawan ko, biglaan lang, walang dahilan. Si Sir Mendoza, iyon ding relax na guro na kababalik pa lang mula sa trivia, namutla at tumakbo papunta sa switch ng ilaw. Pinagsama-sama niya kaming lahat sa likurang sulok ng silid, malayo sa pinto, malayo sa bintana. Umupo kami roon ng tahimik ng halos 2 minuto. Pagkatapos, ang mahinang ugong na palaging naririnig mula sa breaker panel sa likod ng silid ay biglang tumigil. Pinutol na ng paaralan ang kuryente. May kumindat na flashlight ng cellphone ng isang kaklase, at sa manipis na asul na liwanag na yon, nakita ko ang mga mukha ng lahat, pareho lahat ng ekspresyon, parang sa wakas ay naunawaan nila na totoo ito. Ilang minuto pa, narinig namin ito. Sigawan. Boses ng lalaki, umaalinggaw sa semento ng pasilyo, lumalakas bawat segundo. 2 babae sa amin ang biglang umiyak, na siyang nagpalaganap ng takot sa buong silid, parang isang bagay na hindi mo makikita pero nararamdaman mo, parang bumaba ang temperatura. Nagsimulang sapakin ng lalaking sumisigaw ang mga lockers, habang papalapit siya, at sa pagitan ng mga dagundong ay narinig namin ang mga salita. Papatayin ikayong lahat. Idiniin ni Sir Mendoza ang daliri sa kanyang labi, pero hindi na kailangan. Wala nang naglalakas ng hininga na maririnig. Pagkatapos, lumipat ang pagsapak mula sa mga lockers papunta sa pinto ng aming silid-aralan, at isa sa mga umiiyak na babae ay hindi na napigilan ang sarili at sumigaw. Buksan SA! Buksan! Kailanman sa buhay ko ay hindi ko pa naramdaman na napakabagal dumaloy ng oras. Parang 1 oras ang tagal, kahit 2 o 3 minuto lang siguro talaga, bago sa wakas ay lumipat ang dagundong palayo, at unti-unting nawala ang sigaw pababa ng pasilyo. Halos 20 minuto pa bago bumalik sa intercom ang assistant principal, nakakaiba rin, dahil karaniwan ay hindi sila nagpapaliwanag sa mga estudyante hanggang matapos ang klase. Sinabi niyang may isang mentally unstable na lalaki na nakapasok sa paaralan, hindi malaman kung paano niya nadaanan ang gwardiya sa gate, at inatake niya ang babaeng nasa registrar's desk, kaya tumakbo palabas ang babae papunta sa parking lot na sumisigaw. Hindi alam ng staff kung armado siya. Ito ay bago pa magkaroon ng CCA o metal detector ang paaralan, kaya't ang seguridad ay parang formalidad lang talaga noon. Inutusan ang mga guro na ipagpatuloy ang klase pero panatilihing nakalock ang lahat ng pinto, at walang estudyanteng lalabas sa anumang dahilan. Ito ang bahaging hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing minsan. Mga 9:00 ng gabi noong araw na yon, natagpuan ng night shift janitor, isang tahimik at matandang lalaki na tinatawag naming Manong Eli,
ang nanghihimasok na natutulog sa loob ng isang storage closet malapit sa lumang chapel wing. Iyong bahagi na hindi na ginagamit ng kahit sino dahil ayon sa sabi-sabi, itinayo raw ito sa ibabaw ng isang maliit na sementeryo ng chapel na nauna pa sa pagkakatayo ng paaralan. Ayon sa mga chismis na kumalat sa group chat namin, nakasukbit sa bewang ng lalaki ang isang 45 na baril. Tiyak na may nagawang mali si Manong Eli, baka naiwan niyang bukas ang pinto ng matagal, baka may nagawang ingay, dahil noong dumating ang pulis ng barangay, wala na sa closet ang lalaki. Walang palatandaan ng sapilitang paglabas. Wala pang bintana ang storage room. Hanggang ngayon, sa abot ng aking kaalaman, walang sinuman sa batch namin ang nalaman kung sino ang lalaking iyon, o kung saan siya napunta. May ilan sa mga kaklase ko na nangako na sinabi raw sa kanila ni Manong Eli, off the record, na noong binuksan niya ang closet na iyon, bukas na ang mga mata ng lalaki sa dilim, parang gising na siya, at naghihintay na sa simula pa lang. Gusto kong maniwala na natutulungan siya ngayon sa kung anumang kailangan niya. Pero may mga gabi, kapag dumadaan ako sa lumang chapel wing na iyon, mas mabilis pa rin ang lakad ko. Kwento 2, ang lalaking nasa bintana. Ang paaralan namin ay may 2 lunch period. Ang unang lunch ay para sa mas batang mga batch, ang pangalawa ay para sa mas matatanda. Ang lockdown na ikukwento ko ngayon ay nangyari sa unang linggo ng Oktubre, isang maulap at ambon na hapon, iyong klaseng maulap na langit na nagpapamukhang lahat ng bagay ay medyo maputla, medyo mali. Nasa unang lunch ako noon. Narinig namin ang 4 na malalakas na putok mula sa may harap na gate. Kalahati sa amin ang naisip na kulog lang iyon. Pagkatapos, sumabog sa sigawan ang buong lunch area, at naaalala ko, medyo naiinis ako noon sapagkat naisip kong sobrang overreacting ng mga tao, hanggang makita ko ang mga security guard na tumatakbo, tunay na tumatakbo, at sumisigaw sa lahat na pumasok sa multipurpose hall. Ang mga estudyanteng nakapila para sa lunch ay kinailangang iwan na lang ang tray nila. Kami ni mga kaibigan ko ay natangay papasok kasama ang halos buong lower campus. Ang multipurpose hall ay malaking silid, at ang likod na dingding nito ay ginawa sa salamin mula sibod hanggang kisam, tumatanaw sa kalsada sa labas ng bakod ng paaralan. Habang kami ay pinapasok, nakita kong hinihila ng mga gwardiya ang mga kurtina para takpan ang salaming dingding na iyon, at may mga guro na nakatalaga sa bawat pinto, nakahalukip-kip ang mga kamay, mahigpit ang mukha. Si Erwin, ang palaging mausisa sa amin, ay nagtanong sa isa sa mga guro kung ano ang nangyayari. Nang bumalik siya sa amin, namumutla siya. Alam niyo yung hanay ng bahay dyan sa kabila ng kalsada. May baliw na lalaki. May isang taong hindi nasa tamang pag-iisip ang nagbarikada sa loob ng isa sa mga bahay na iyon at nagbabantang magpapakamatay at papatayin ang kahit sinong pulis na susubok magpaalis sa kanya gamit ang baril. Mas malala pa, ilang araw na raw itong nakatayo sa labas ng gate ng paaralan, minamasdan lang ang mga estudyante sa paraang nakakabahala pa nga sa mga gwardiya. May idinagdag pa si Erwin, bilang parang huling bagay lang na sinabi ng guro, rehistradong sex offender ang lalaki. Halos 1 oras kami doon natigil sa multipurpose hall, 2 buong period ang nawala, na nakasara ang kurtina sa buong panahon, kaya walang makakakita palabas. Naaalala kong tinititigan ko ang maliit na butas kung saan hindi tuluyang nagsasara ang kurtina, iyong manipis na kulay abo na liwanag ng araw, at sumumpa ako na may nakita akong gumalaw dyan. Isang anino lang. Gwardiya siguro. Sana. Nang matapos na sa wakas, isa-isa kaming inihatid pabalik sa aming mga silid-aralan, pila, walang kwentuhan. Nang gabing iyon, nalaman ko mula sa kaibigan kong si Cheska, na kalapit bahay ng lalaki, na hindi ito ang unang beses niyang ginawa ito. Nitong nakaraang Halloween, sabi niya, nakita niya ang lalaki na nakatayo sa kanyang bintana sa itaas ng bahay. Halos hating gabi na, hinihiwa ang sariling braso gamit ang isang maliit at kumikinang na bagay.
At ginagamit ang dugo upang sumulat sa loob ng salamin. Lahat sa kapitbahayan ang nag-akalang dekorasyon lang ito para sa Halloween. Sabi ni Cheska, ang nakasulat sa salamin ay, "Huwag kang lalapit o papatayin kita." Matapos ang lockdown, wala nang naniwala na dekorasyon lang iyon. Sabi ni Cheska, hanggang ngayon, sarado pa rin niya ang mga kurtina sa gabi, kahit na matagal na ang lumipas. Minsan, sabi niya sa akin ng mahina, may pakiramdam pa rin siya na may nagmamasid sa bahay nila mula sa direksyong iyon, kahit matagal nang dinala palayo ang lalaki. Kwento 3, ang basement. 22 anyos ako, bagong graduate lang sa kolehiyo, at kamakailan ay nakakuha ako ng trabaho pabalik sa dating high school ko, bilang IT intern na nagtatrabaho sa server room sa basement. Magulo ang basement mismo, punong-puno ng mga sirang gamit at kahon ng mga papeles na hindi na hinawakan mula pa panahon ni Marcos, pero sa isang sulok ay may maliit at surprisingly maayos na e-office. 3 mesa, 2 mini-fridge, isang flat screen na nakamount sa dingding, at, ang tunay na luho, gumaganang aircon, isang bagay na hindi natatamasa ng mga estudyante o guro sa itaas sa init na ito. Nakuha ko ang trabaho dahil 3 sa mga dating guro ko sa computer ay talagang gusto ako noon pa, totoong magkaibigan, hindi lang guro at estudyante. Sila mismo ang lumaban para makuha ko ang trabahong ito. Masaya ang trabaho. Hanggang sa nangyari itong ilang linggo lang ang nakalipas. Ang 2 katrabaho ko sa opisina, sina Dave at Gary, ay parehong nasa itaas noong araw na yon, nag-aayos ng mga papeles. Nag-isa ako sa basement, kumakain ng baon ko sa lunch break, nang may tumawag sa akin mula sa front office. Naka-lockdown daw ang paaralan. May pumasok, posibleng armado. Wala akong magawa. Ang maliit na e-office ay wala pang tunay na pinto, bukas na frame lang, at pati ang pangunahing pinto ng basement ay hindi rin talaga nakalock ng maayos. Para sa sarili kong kaligtasan, pinatay ko ang ilaw at sinara ang monitor ko, at umupo sa dilim habang tinetext sina Gary at Dave. Wala ni isa sa kanila ang sumagot. Umupo ako roon sa ilalim ng patuloy na kumikislap na exit sign ng halos 20 minuto, ibinaba ang brightness ng phone ko hanggang sa pinakamababa, naglalaro ng mobile game para lang mapigil ang panginginig ng kamay ko. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa itaas, halos soundproof ang basement. Hindi ako pinapayagang tumawag hanggang mabigyan ng all clear. Pagkatapos, kumaluskos ang pinto ng basement. May partikular at nakakatakot na tunog ito na umaalinggaw pababa sa hagdan ng semento at diretsyo sa opisina ko. Nanigas ako. May bumababa sa hagdan, mabagal, sinasadyang mga hakbang, papalapit sa opisina ko. Itinulak ko ang upuan ko ng walang tunog at gumapang papasok sa ilalim ng mesa. May pumasok sa opisina. Hindi nila binuksan ang ilaw. Katahimikan. Ang uri ng katahimikan na may bigat, na dumadagan sa mga tainga mo. Naaalala kong iniisip ko na kung magkakamali ako ng isang tunog, hindi na ako makakalabas ng buhay sa basement na yon. Pagkatapos, kumislap ang phone ko dahil sa dumating na text, at nagliwanag ang screen sa ilalim ng mesa parang flare. Sumumpa ako para akong tumigil ang puso ko sandali. Ang mga yabag na huminto sandali ay nagsimula ulit direktang papunta sa akin. Hindi ko na kaya. Bigla akong lumabas mula sa ilalim ng mesa, nakataas ang mga kamay, sumisigaw na, "Please, please huwag, please," at bigla akong may humawak sa braso ko at hinila palabas bago pa ako matapos magsalita. Isang lalaki ito na naka-red plaid button-up, maong, at pulang itim na cap. "Hoy, tahimik lang," sabi niya. "Nagtatago rin ako dito." "Ano ba nang nangyayari sa itaas?" Tinanong ko siya kung sino siya. May sandaling katahimikan, medyo mas matagal kaysa dapat, bago siya nagpaliwanag na sumundo raw siya sa anak niya, at sinabihan siya ng isang guro na magtago. Doon ko lang tiningnan ang phone ko.
Text ito mula kay Dave. Per-grave ito. May lalaking may baril, binaril si Emer Buenaventura. Naka-red shirt at cap yung shooter. Ilay kang umakyat. Tuminala ako. Nakatingin na siya sa akin, at malinaw na nakita niya ang pagbabago sa mukha ko. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako patungo sa hagdan. May putok ng baril na kumalabog sa likod ko sa basement, at narinig kong tumalbog ang bala sa isang metal na estante sa dilim, malapit na naramdaman ko ang tunog sa dibdib ko. Halos hindi ako tinamaan. Nakarating ako sa itaas ng hagdan, at salamat sa Diyos, nandoon na ang mga pulis sa bawat labasan, kasama na ang labasan ng basement. Nahuli nila siya sandaling lumabas siya sa pinto. Nabuhay si Emer Buenaventura mula sa pagbaril. Natuklasan ng mga investigador na may dating alitan siya at ang baril na lalaki, kahit hindi kailanman opisyal na inilabas ang detalye sa mga guro o estudyante. Walang anumang matatagpuan na dahilan na sapat para sa nangyari noong araw na yon. Ang alam ko lang, ang tunog ng putok na yon sa dilim, at ang katahimikan bago ito, ay isang bagay na naririnig ko pa rin minsan kapag tahimik ang basement. Kung mayroon kayong sariling kwento ng lockdown, kahit saan sa Pilipinas, kahit anong paaralan, ipadala nyo. Mukhang mas marami pa palang ganitong nangyayari kaysa sa gusto nating aminin.